Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, good afternoon sa lahat ng mga nanonood dito sa ating Straight to the Point, no? Kung saan yung mga katanungan po ninyo, sasagutin po natin straight to the point. Yan lang kung makakaya ko. Kasi hindi ko na masasabi na kaya ko naman lahat ng mga katanungan nyo, kasi kapag Katoliko ang tanong, naku, sobrang hirap talaga yan. Maliban na lang kung protestante ang magtanong, ay very easy yun. Bakit? Kasi yung kanilang katanungan, paulit-ulit na lang. Straight to the point! Live! Okay, ang ating unahin ngayon, ito ay tanong ni Ane Nido. Sabi ni Ane Nido, good evening po. Ask lang po kung ang byuda po na civilly married ay kailangan pa mag-break ng soul ties. Salamat po. Okay, yung kahit na ating sabi civilly married ka, kailangan mo talagang mag-break ng soul ties. Bakit? Kasi yung civil marriage, hindi aprobado ng simbahang Katoliko yon. Sabihin, may nangyari sa inyo na hindi aprobado ng simbahang Katoliko. Yan, may soul ties. At hindi lang yan, yung mga nakaraan mo, wala ka, sigurado ka ba na wala ka naging ano dati? Naging boyfriend dati? Na may nangyari sa inyo? Sigurado ka walang nangyaring ganon? Kasi kung meron, yung mga sabi nga na ba na binili, kahit pangako lang na ikaw lang ang mamahalin ko, magpakailan-kailanman. Kaso, nakakita ng bago. Sabihin na lang, sana dalawa ang puso ko, di na sana kailangan pang batiya mo na way ikoy. Sana dalawa ang puso ko, di na sana kailangan pang pumili sa inyo. Oh. Ang tanong, kailangan ba na mag-break ng soul ties? Natural. Kasi may nangyari sa'yo, hindi aprobado ng simbahang Katoliko. Kaya kailangan talaga, Ane Nido, na mag-break ng soul ties. Okay! Straight to the point! Live! Ito naman ako ngayon kay Elache. Blessed evening po. Ask lang po, ano po ba masasabi nyo sa spiritual to spiritual marriage? Teka ha. Hindi ko maintindihan eh. Spiritual to spiritual marriage. Anong ibig sabihin ng spiritual to spiritual marriage? Anong klaseng kasal ang tinatawag ng spiritual marriage? Di ko alam yon. So, mas better ating ihanda ito mamayang gabi. Dito natin to ihanda kay Brother Romer sa Spiritual Warfare to.
Lagyan ko ng spiritual warfare kasi yung katanungan kasi may kinalaman spiritual warfare. Ang alam ko, merong sinasabi dati na ghost wedding. Yung ghost wedding kung saan ang isang babae o isang lalaki ay kakasal sa isang bangkay. Tapos babayaran ka ng incheck. Ayun ang nangyari dun sa sa pelikula yung si Kim Chong Bida tapos yung incheck doon si Alice Dixon. Kung saan siya ikinasal sa isang patay na. Grabing yun, grabe na soul tie yun. Matinding matinding sealing consecration yun. Kalay mo, sinong lalapit sa kanya mamamatay basta pagsilosa nung spirito na siya kung saan siya ikinasal. Oh. Ghost wedding, babayaran lahat ng kanilang utang. Lahat ng kanilang mga babayarin, pati advance babayarin, mga magulang lahat babayarin. Magpakasal lang sa anak ng isang mayaman na matay na. Pero ang kaluluwa mo peligro kasi na-contaminated na and will be damned to hell kung hindi agad maputol. Kaso nga lang, it needs an exorcist para maputol yon, no? At matinding pananampalataya. Yun ang alam ko, ghost wedding. Pero yung spiritual marriage, di ko alam to Tanong natin to kay Brother Angel at kay Brother Romer mamayang gabi. Okay, ito daw ko naman kay bro, John Martilolo. Bro, nag-Latin din gamit namin noon pero pang nobela di ba pwede yon? Kung Latin na pang nobela, siguraduhin mo lamang na yun talaga ang Latin translation ng novena. Novena. Double check muna kung yun ba talaga ang Latin translation ng novena. Simple lang yan. Yung English version niya, ilagay mo sa Google Translate tapos i-translate mo into Latin. Tignan natin kung tutugma ba ang mga wordings. Kung tutugma mga wordings, okay yon. Pag hindi tumugma kasi iba yung nasa nasa Latin daw na ginagamit, occultism yon, kaya much better to renounce. Sabi naman ni bro, di ba pwede i-repair ang mga rebulto tapos pa-blessing ulit? Kung kaya mong i-repair, di i-repair mo. Then pa-blessing mo ulit. Okay, so yun po ang katanungan dito ni Joan Martilolo. Straight to the point. Live. Dito ay Clara Mega. Good point. Anong good point? Baka good PM. Hindi good point. Ano mang ipahintulot nyo dito sa lupa, kahit di biblical, okay na mga kawawa talaga, mga blind leading the blinds. Bro, pag sinabing ipahintulot, ibig sabihin wala talaga yan na pahintulot dati. Halimbawa, ang pagdeklara, ang pagdeklara na linggo, sambahin ang Panginoong Jesucristo, hindi yan naideklara dati pero ginagawa ng practice. Katunayan, Mateo 28:9, linggo sinamba si Kristo. Mateo 28:16, linggo siya sinamba ng mga apostol. Nasa Juan 20, tuwing linggo, nagpapakita si Kristo at pag siya napakita, sinasamba siya ng mga apostol. Talagang kanilang practice yan. Gawa 27, linggo ng Santa Cena, sina Apostol Pablo. Tapos unang Korinto 16:2, linggo niya kinokolekta ang kanilang mga offerings. Ibig sabihin, dati pa, linggo na ang kanilang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano. Kaso nga lang, wala pang official declaration. Ibig sabihin, pag dumating yung araw na talagang inofficially declarized na siya, ayun na. Pero, biblical lahat ng mga, alimbawa, rosaryo. Rosaryo. Huwag mo sabihin hindi biblical ang rosaryo. Unang dasal pa lang, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Patunayan mong wala sa Bible yan.
Ating nga ilabas yung ano yung ating tingnan dito ha. Apostles' Creed. Oh. Anong sabi dito? I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Hindi ba biblical yan? Oy, biblical yan, oy! Oh. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born with the Virgin Mary. Biblical ba? O non-biblical? Biblical yun eh. Oh. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. Oy, sabi na, yung Catholic, nasa Bible ba yan? Nasa Bible. Actually, hawak ko Biblia ngayon eh. Eto. Bibliang hawak ko. Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Merong Catholic Church dito. Maraming beses binanggit. Pero naalala ko, John 10:16 lang. Hanapin ko ba yung ibang talata kung saan mabasa dito yung Catholic Church. Ano pa? Yung 16:11 King James Version. Ayan. 16:11 King James Version. Meron mababasa rin dito, Catholic faith. Nandito rin. So, 16:11 King James Version. So, talagang merong Catholic sa Biblia. Ano sabi dito? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Ibig sabihin, biblical yan. Clara Mega, huwag mo sabihin di biblical yan. Dahil hanapag ng talata ito, di ka talagang talagang mabubutata ka rito eh. Kaya magkipagdebate sa akin, patunayan mo sa akin na ang pagdarasal sa rosaryo ay hindi biblical. Oh. Ano pa? Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. Nasa ano yan? Hail Mary. Ayan, ito tayo sa Hail Mary. Oh. Tingnan natin kung non-biblical ba itong Hail Mary, no? Non-biblical ba ang Hail Mary? Tinangan natin. Ating basahin yan sa Biblia. Dito sa Douay Rhymes Version. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Okay, basahin natin. Yung Hail Mary, ito yan sa Lucas 1 eh. O Lucas 1:28 yata yon. Double check ko lang nga. Ayan oh. And the angel, wait lang. Ating tingnan dito. Ano, and the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Oh. Then, pagkatapos, meron pa doon yung isa. Sa 42. Oh. Sabi dito ni Elizabeth. And she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Sino yung fruit dyan? Si Jesus. Biblical nga. O ngayon, nang sabihin yan ni Saint Elizabeth, filled by the Holy Ghost ba siya? 41. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the infant leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Nung siya na filled with the Holy Ghost, anong sinabi niya? And she cried out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Yan ba ginagawa ng mga protestante? Ay, hindi. Hindi nila ginagawa yan. Ba't nila gagawin yan? Kakontra sa aral nila yan. Tama? So, yan ang ating ebidensya na yung ating katuruan sa simbahang katoliko is indeed biblical. Ngayon, tuloy pa tayo dito sa ano niya. Holy Mary. Yung Holy Mary, biblical ba yun? Yes!
Dahil talagang huli siya. Meron ba kayong ebidensya? May kasalanan yun. Kung meron, anong kasalanan nagawa niya? Wala? Wala? Kung wala, wala. Oh, Mother of God. Oh, Mother of God ba siya? Yes. Tingnan nyo ha. Lucas 1:42. Ito yung hindi kayo tutulan ng mga protestante. Kaya ang ginagawa na ito, pinipilosopo na lang nila. Sabi sa 1:40, ating ilagay dito sa ano sa ito ha. Wait lang. Try natin dito hanapin sa ayun, 43. And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? Ang Panginoon ni Elizabeth may ina. The mother of my Lord should come to me. The mother of my Lord should come to me. Yung Lord niya may mother. Tama o mali? Siyempre, tama. Nakasulat yan, no? The mother of my Lord should come to me. Sino tong mother na ito? Mother of Saint Elizabeth's Lord. Jesus Christ. Yung kanyang Lord, yung kanyang mother, Mama Mary. Kung si Mama Mary ang mother of her Lord, na si Jesus Christ, tanong, is her Lord God or not? If it is God, and Mary is the mother of her Lord, and that Lord is God, therefore, Mary is the mother of God. Ano to nangyayari sa inyo? Baka yun napupurol. Ha? Napupurol ang mga protestante kapag yung mababasa, hindi nila tinatanggap, biglang napupurol. Ngayon, ating continue. Sabi niya, kawawa talaga mga blind leading the blinds. Kami ba mga blind? Ba't hindi ka makapasok rito? Ha? Ba't hindi mo ko kayang tawagin sa programa ko? Kami palang blind dito. Subukan mo para malaman mo ikaw palang blind dito. Ha? Sabi naman dito ni James Soto. Tanong ko lang po, disrespect ba sa departed parents' soul kung nalaman ng mga anak ngayon na lumapit sa albularyo noon buhay pa sila, at ano po ang gagawin ng mga anak ngayon? Ito, hindi siya disrespect. Magiging disrespect lang sa mga magulang mo kung hindi mo na siya kikilaning nanay mo dahil patay na. Mali yun, no? Kung nalaman ng mga anak ng kanilang mga magulang ay lumalapit sa mga albularyo nung sila'y buhay pa, ano ang gagawin ng mga anak ngayon? Renounce the occult contamination. Bakit? Pag hindi nyo ni-renounce yan, apektado pa rin kayo kasi ano ba tawag dito? Ang kamandag ng curse dahil sa occult contamination is hanggang 3rd to 4th generation. Kaya kahit pa hindi kayo, tandaan nyo, sabi nyo departed parents, isang kasunod kayo. Direct contact kayo sa mga magulang nyo. Kung yung 3rd to 4th generation nga, damay, ikaw pa kaya na direct ka. So, syempre, ang gagawin mo is to renounce all occult beliefs. Renounce all non-Catholic activity na nagawa mo. And then, lagi mong i-pray every day ang protection prayer para hindi ka mabalikan. Okay, yan ang ating sagot kay James Soto. Straight to the point. Live. Okay, Chubar W. Question po, priest po here said na napag-possess daw po. He or she cannot go to church nor take the sacrament of mass daw po. That's why priest po didn't believe my case. No. Mali. Sabi ni Brother Wendell, na galing naman kay Father Siki at Father Kabading, kahit pa sa loob ng simbahan, hindi makita ng mga demonyo ang kapangyarihan ng sacramentals. Hindi nila makita.
Naalala ko dati yung pelikulang Clarita. Yung pare doon, masyado na yatang nagiging mataas sa kanyang paningin sa kanyang sarili, na siya yung nagpapalayas ng demonyo, nakalimutan niya na instrumento lang pala siya. Nung kinosekret niya yung osya, gumano siya, habang titingnan niya yung chalice, may biglang dumaan na hindi naman tao. Ganun siya. Ganun siya ng ganun. Ibig sabihin, sabi nga ni Brother Wendell, hindi nila makikita yan. Halimbawa, try natin si Jonard, yung nag-testimony na meron siyang shotang engkanto. Posisyon. Pero sa Cristian de Mayor, nag-ano siya, katawan ni Kristo, amen, pero hindi niya matagal lang, kaya sinasabi niya kagad sa kasamahan, palitan mo ko. Hindi niya matagal lang dahil habang hawak niya yung yung naiinitan siya. Mainit yung host, kaya para siya nakahawak ng para nakakapaso na nababagang bakal. Mahirap sa kanya. Kaya pinapasa niya sa kanya kasamahan. Pwede ikaw na lang magpatuloy kasi mainit, di ko talaga kaya. Alam na kasi na namin na siya na possess siya. Na meron siyang succubus na kasama. Yon ang gagawin. Okay, yon ang gagawin. So, pag hindi naniwala, ipaliwanag mo lang, ipakatikais mo lang para maalala niya na meron palang ganyang katuruan ng simbahang Katoliko. Okay, thank you sa iyo. Then, Muslim Champion Salvation. Sino mas nauna? Greek Orthodox Catholic o Roman Catholic? Oy, ang Greek Orthodox, di na Catholic yan. Tingnan si ChatGPT Yan natin. Ang Greek Orthodox ba ay Catholic? Ang Greek Orthodox ba ay Catholic Church? Ang Greek Orthodox Church ay hindi bahagi ng Catholic Church. Hindi bahagi. Tapos ginagawa ninyong bahagi. Hindi nga bahagi. Teka, saan na ba yung ko rito? Hindi siya bahagi. Bagaman pareho silang may ugat sa iisang pinagmulang Kristyanismo. Kaya nga, at maraming magkatulad at tradisyon na paniniwala. Noong 1054 naganap ang Great Schism, tinatawag ding East-West, East-West. Ito parang cheese-whiz Parang cheese-whiz. East-West Schism, kung saan naghiwalay ang silangang simbahan Orthodox at ang kanlurang simbahan Katoliko. Ang pangunahing pagkakaiba ay pamumuno. Ang Catholic Church ay pinamumunuan ng Santo Papa sa Roma, samantalang ang Orthodox Church ay binubuo ng mga autocephalous o independent na simbahan na pinamumunuan ng kanilang mga sariling patriarchs, katulad ng Patriarch of Constantinople para sa Greek Orthodox. Doktrina. Mayroong pagkakaiba sa ilang doktrina at mga ritual gaya ng Filioque, isang bahagi ng Nicene Creed at ang papel ng Santo Papa. Bagaman makatulad sa maraming aspeto, liturhiya, mga sakramento, hindi pareho ang Orthodox Church at ang Catholic Church. So ang Catholic Church, Muslim Champion Salvation, hindi siya yung Greek Orthodox, hindi siya Catholic Church ha. Sabi mo na Greek Orthodox Catholic, mali yan. Sobrang mali yan. Okay? Next. Straight to the point. Live. Mary Roses. Kining hilig ko kay ukay, pwede sad na i-deliverance, Father. Kining hilig ko kay ukay, pwede sa ba daw i-deliverance? Sa tingin ko, may libal siguro kung yung ukay-ukay siguro contaminated. Gaya ba nung aming kasama to Ginirin? Ginayuma to. Matindi to pag mag-react natin. Magano talaga si Ginirin. Napag-alaman ang doorway pala sa kanya yung kanyang mga damit. Dahil doon pala idinaan yung curse sa mga damit na sinusuot niya. Kaya nang sinunog yung isa sa mga damit na yon, nagsumigaw siya doon sa taas. Wah! Kasi sinunog yung damit niya. Kaya
i-deliverance lang kung malaman na itong okay na ito ay contaminated o kaya cursed. Yan lang ang pagkataon kaya siya pwede i-deliverance. Next question. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. From Normalita Balbuena. Good evening po, Father D. Ask ko lang po as a human being. Meron po ba tayong spirit? Yes, meron. Actually, nasa Biblia ang meron tayong spirit eh. At basahin ko sa Biblia ha. Unang Pedro 3:18 hanggang 20. Ay, mali. Yung nakinapindot. O, ating tinan ha. Unang Pedro 3:18 hanggang 20. Ano sabi rito? Tagalogin natin para maintindihan. Yan. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. May mga espiritu nakabilanggo. Si Kristo nagpunta sa kanila nasa espiritu, hanong kahimtang, ano ba sa daga yun? Nasa pagiging espiritu niya. At siya nagpunta doon sa bilangguan ng mga espiritu at nangaral siya doon. Sabihin, ang mga tao, meron talagang espiritu. Dahil sabi niya rito, ano pinagkaiba ng spirit and soul po? Yung ating spirit, yun ang ating connection sa Panginoon. Yung soul natin, yun ang ating tayo. O ano ka, sino ka, ano yung ugali mo, yun ang soul mo. Hindi siya, halimbawa, nanampal ako, yun ang soul ko, mali. Sa Biblia, ang katawan pwedeng patayin, pero ang kanyang kaluluwa, hindi. Ating basahin yan sa Mateo 10:28. Sabi ganito, Mateo 10:28. Yan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Napapatay ba ang katawan? Napapatay. Ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sabihin, yung katawan mo napapatay yan, pero yung kaluluwa mo hindi napapatay ng sino man tao. Ang makakapatay lang sa iyong kaluluwa ay ang Panginoon. Sabi niya dito, sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Nagets nyo? So, yun po ang ating kasagutan sa naturang katanungan. And then, next question. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. From LC Kato. Magandang gabi po. Tanong ko lang po na ang asawa ng Pinay ay Japon? Japon? Hapon siguro. Bago malagutan, hininga ang Japon ay Hapon, ang Hapon. Nilagyan ng rosary at biniblessed, yan ba ay may binyag na sa Catholic? Hindi ko alam kung may binyag ba yung Hapon na namatay. Ang alam ko lang, yung paglagay sa kanya ng rosary na blessed, kung buhay yun, hindi niya alam kung paano gagawin yun, hindi mo gagamitin yun. Kaya, wala. Ba't mo pinapadala? Dapat sana buhay pala, tinuro nyo na ng rosaryo. Aanhin niya ang rosaryo sa loob ng kanyang kabaong kung hindi naman siya makapagdasal ng rosaryo doon. Much better yung rosaryo, binigay niya sa kanya, buhay pa siya, at tinuruan niyo kung paano gamitin ng rosaryo. Yan ang tama sanang ginawa ninyo. Okay, next question. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. From Dorothy Milan, good evening po, Father. Gusto ko lang po malinawan yung tungkol sa misa. May ibang pari na hindi binabanggit ang I confess to Almighty God. Diretso na sa kantang kaawaan mo kami. Sundan mo lang kasi ba jurisdiction yan eh. Sundan mo lang, no? So, yaan nyo kung ano ituro sa inyo, yun ang gawin ninyo. As long as hindi siya salungat sa official na katuruan ng Katoliko.
Okay, so umabot na tayo ng mga 28 minutes. So, huling tanong lang siguro. Sabi dito ni Trops, magtanong po sana ako kung may exorcist ba sa Dumaguete City. Meron, sabi ni Father na yun noon. Sabi ni Brother Romer. Parang inaantok yata ako doon na naging father si Brother Romer. Brother Romer, meron siya. Ang apelido Ablong. Ablong from Dumaguete City. Meron po. Okay, so ngalito na lamang po ako at paalam po sa inyong lahat. Talagang ang bigat-bigat ng aking mata, inaantok yata ako. Mamaya, panoorin niyo po, punto por punto, mamayang gabi. At huwag niyo pong kalimutan na isubscribe po yung aking YouTube channel, Jando Alabado TV. Mamayang gabi may debate tayo mangyayari. At yan niyang si Eric Villanueva about yan sa Rebulto. Yan ang topic ay mamayang gabi. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa dito lamang sa Punto por Punto. Naway tangkilikin ninyo ang programang ito. At yung aking YouTube channel, doon ko nilalagay yung mga latest episode na ginagawa sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!